Kayo kung manliligaw kayo, mga lalaki, pakikiramdaman nyo yung babaeng liligawan nyo. Pagka malaki luwang ng bunganga, talagang katakot-takot na away ang susuotin mo. Sasabihin, ako ho, lalagay na sa tahimik. Ano? Matatahimik ka ba pag ang asawa mong napangasawa ay madaldal? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Anong tahimik? Gulo hinaharap ng buhay mo. Hindi tahimik. Basa. Ang laging tulo sa araw na maulan. Pag araw na umuulan, butas ang bubong, hindi tulo ng tulo. O anong sabi? At ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Pareho lang silang dalawa eh. Kung paano nakakainis yung tulo ng tulo pag umuulan, hindi tulo ng tulo, natitilinsikan ka, nainis ka, sinahuran mo ngayon. Nung sahuran mo naman, di ka rin makatulog dahil tulo ng tulo. Tak, 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 tak. Nung araw ho kasi may tulo yung bahay namin sinahuran. Magdamag yun ang napagtuunan ko na hindi ako nakatulog talaga. Parang nabibilang-bilang ko yung... ganun lang kahalintulad ng babaeng madaldal at palatalo eh. Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti, basa. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Maluwang ang bahay mo. Makikisama ka sa babaeng palatalot madaldal. Mabuti pa doon ka na lang tumira sa sulok ng bubong. Mag-alaunggoy ka na lang doon. Kaysa maluwang nga ang bahay mo, ang kasama mo, babae madaldal at palatalo. Araw-araw magkakasala ka, araw-araw maiinis ka, maiimpyerno ka lang. Kaya ang hatol ng Diyos, mabuti pa punta sa ilang eh. Basa. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Kita nyo, mabuti pa mamundo ka sa ilang. Baka maligtas ka pa't maging dapat sa Diyos kaysa sa makisama ka sa palatalot magagaliting babae. O ngayon, para ho yan maiba kung kayo'y palatalo, babaeng magagalitin, babaeng madaldal. Para mawala yan, ang sabi sa Biblia, ang babae, mag-aral tumahimik. Mag-aral na tumahimik tuloy. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Pinapasakop yung babae. Ang babae, hindi binigyan ng karapatang maging independent of herself. Ang babae, inilagay ng Diyos under subjection to man. Inilagay ng Diyos ang babae sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki. Kaya, isa sa aral na dapat matutunan ng babae na may asawa, pasasakop ka sa asawa mo. Paano hong pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efesos 5, ganito ating mamabasa. Tatapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Kita nyo. Handa ho ba kayo mga babae na maging dapat sa Diyos? Handa ba kayong pasakop sa inyong asawa? Pasasakop ka sa lahat ng bagay.